nagpaluma-lumamog panerbisyo sa gobyerno, waday mo kailakin sa inyong amo. Ha? Ang katauhan! Naghitap ang kurakot sa gobyerno. Idol lagi ko dire Sir John kay kuha kong papilis dili nila i-process o kuan. Ipangayuan ko nila kwarta. Pagkurakot mo na ila ha. Nawar ko na lang opisina diya. Mura na nag-crocodile farm. Ha? Inyong opisina, mura na crocodile farm. Perte ng daghanang buhaya. Nagtapok. Nakadaghan usab ang nanginahanglan og tabang. June Blanco. Mangayo ko og tabang, masin makapalit mo lang gid og tambal kay grabe jud ang kapitos namo karong higayon na wala jud mi maduulan karon. Ya sa imuha lang jud mi makaduol Sir June. Usa lang ang ilang kadang, usa lang ang ilang kadulan, usa lang ang ilang kasumbungan. Napulagang pulisa ka, pulpul kang dako, paisog-isog ka, may ilang kasibilyan, ako'y sulungan dre. Istingan na to na mong isog. Usa lang ang ilang gisaligan. Ikaw pa'y nasakpan ng urakot, ikaw pa'y masukod din mo, ikaw pa magpaisog-isog. Iyawa ko mo, hinampak ang dako. John Blanco, nagingon, nampak ka, hinampak. Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Isumbong kang June Blanco. Doon na ka ba'y mga reklamo? Nakasaksi ka ba sa mga krimen? Biktima ka ba sa pagpangabuso? May nahibawan ka bang anomalya? Atong pagkagon, atong bulabugon, atong isumbong kang June Blanco. June Blanco. Oras na aron kining tanan isumbong. Oras na aron kining tanan ireklamo. Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Matinud-anon nga mubatbat sa mga nagdilaab nga mga isyu. Way pili nga mobanat sa radyo. Walay gidapigan, walay gikahadlukan. Isumbong kang June Blanco. Uban ng inyong alagad. June Blanco. Tinuod nga mo alagad. Dunay baruganan. Inyong kasaligan. Isumbong kang June Blanco. O karon, ania ang inyong sumbunganan sa dyaryo, radyo o telebisyon. June Blanco. Ang kagawasan, kapanalipdan sa panaghiusa kung sa pagbulag-bulag gihulga. Sa nagiban kung sa nagiban gipasipadaan og sa bakak kung sa bakak giluiban. May reklamo ka ba? Isumbong kang June Blanco. June Blanco. Kagabi, kamusta? May buntag kaniyong tanan? Thank you, Lord, for another day, another Monday, 9:03 in the morning, March 2 na, 2026, mga kakampi. Humana ang Enero, humuna ang Pebrero, dali araw ay Marso naman dayon. It's March. Maka-March ka barong March? Congratulations sa mga mo graduates, ha? Sa mga ginikanan, sa mga guardians nga nagbuhi o nagpaeskwela hantod nga milampos sa ilang pagtungha ang ilang mga estudyante. Congratulations sa inyong hurot, ha? Sa gyapon inyong alagad, Arvin June Blanco Malasa sa isumbongan June Blanco, 9 to 10 in the morning, live sa radio, live sa Facebook o sa YouTube. O banimin ninyo, Kakampi Radio Digo sa YouTube. Uban-uban ta mga ekson nato alas 10 karong buntaga, ubay-ubay atong taga-pagtagad as usual, mga dagko gyapon mga impormasyon, mga balita atong taga-ano pagtagad. Daghan ang mga impormasyon nga mong itunol nga na kaninyo nang hinaot mi nga okay pa mo sa alright yang na. Naamo sa mayong kahimtang nasa may panglawas and medyo dibundak ang kusog nga ulan kagabi. Dungagan pas nagkahinay nga internet mga kakampi na unsa naman nga to ang pero labaw tanan ha, ayaw mo kagol kayo. Kamo diyang nadapin sa pa og nasa mga landslide prone amping mo diya ha. Pero dili kay nato nakagulan mga ekson. Mas kagulan na to mga nagapanghitabo karon sa kalibutan, dili lang sa atong silingan magmerites ha.
pati sa atong palibot no sa kalibutan na ay mga dagkong panghitabo nga dagkong panghitabo nga ato mga kakampi nga subayon og bantayan. Mga silingan, aniya ang mga dagkong panghitabo karong adlaw nga angay ninyong masayran sa mga top stories of the day. United Forces sa Amerika og Israel miatake ngadto sa Iran. Iran gipaulanan og mga bomba. Supreme leader, pinakataas na lang nga leader sa Iran, patay sa pagpamumba. Iran wa magpalupig, mibalos. Pero dili dito sa Amerika. Mibalos sa pipila ka mga Arab countries o Middle East countries nga kaalyado sa Estados Unidos. Mao na yung nakabahog ilok kanila. Mao na mga ekson, mga dagkong balita. Kumustahon na to mga OFW diha sa Middle East sa inyong mga parente diha nga nasa Middle East. Kumustahan yung taon ninyo siya? Kung saan na may kaimtang nila dito? Labi na nga ang uban mga ekson, wa maanad o gira. Okay. So, naamay mga dagang perbuntag pa kayo ron dito, mga alas 4 pa siguro, no? Depende sa lugar. 4 or 5 a.m. pa kayo ron dito. So, dili pa na to, isturbo ato ang mga wapay tulog, isigig pamumbas langit. Muraog New Year dito, kay musugat man po ang anti-missile. Pero doon ay mga nasod nga may birada po ang kining gitawag na to Iran. Na sila yung mga drone nga nagdaog bomba mo gibangga sa mga dagkong building o mga gitawag na itong mga vital installations sa nagkalaylay nga nasod. Mao na ang resulta mga igsoon sa dekadang na nga away sa Iran batok mga kaigsonan sa US og lakip na upad sa mga igsoon Iran versus sa Israel. Mga natong sumayon o niya, sunahan mga kakampi. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Sa laing nga bahin mga kakampi, ang 18 ka mga sundalo o dunay kaubang nga mga majority niya mga ex-marines gisaway ni Kanhi Senador Antonio Trillanes. Gignan niya nga, mga bakakon man eh. Mga destabilizer ni. Gusto lang ni nga pabagsakon ng gobyerno ni BBM. Mga sinuhulan ni sila. Nagpaluyo ani nga dagkong politiko nga gusto mo puli diha sa pwesto ni BBM. So mga wani baruganan nga mga marines ni. Ala? Di ba mao po na imong gihimo dito sa Oakwood sa una? Oy, Trillanes. Di ba mao po na ang imong gihimo sa una sa Oakwood? Batok kang Gloria Macapagal Arroyo? Sa ato pa sinuhulan po ka. Pero karon Mr. Trillanes, mas klaro gyud ang multi-billion kung dili man trillion nga kawat aning administrasyon. Dili na naililong, dili na ikapanghimakak. Napoy usa ka opisyal ningon po, pwede man gud nga private na siya, dili na siya government funds. So, kung walay traces nga gikan as gobyerno, angay ba mo dawat og suhol ang mga government official? Angay ba tunulan ang speaker og kwarta? Nga mali-malita? Angay ba mo dawat ang presidente og mali-malitang kwarta? Angay ba nga ang COMELEC commissioner mo dawat po og kwarta? Angayan ba pod nga ang usa ka kaning senador tagaan og $2 million para tabangan, ubanan o i-guide o di ba kaha isuroy ang investigador sa ICC aron iduot si dating presidente Tatay Digong Duterte. Bisan pag private funds na siya mag-igsoon, dako kaayong salaod ang ilang gihimo. Daghan ba kay pasumangil basin basin daw pa daw basin kuan na siya kanang public funds na siyang naa. Unya, og public funds okay ra.
Kay gikan kang Saldico. Si Saldico na mismo nagsulti. Ang DPWH na mismo nagsulti, nanghawat mi, gibahinan na mo sila. Niingon na po nang usa ka Yusik nga, oo, daghan mi gibahinan, na senador, na congressman. Niingon po ng kontraktor, nakakawat mi, gibayran na mo daan ng proyekto, gihatag na mo di congressman, gihatag na mo sa DPWH. Ang mismong bagman, Committee on Appropriation, si Saldico, niingon na nga, daghan kong kwartang gidawat, akong gihatag po nila. Gipa-deliver na ko. Karon ni gawas ang nag-deliver. Ang mga Marines, una si Gutesa, karon ni bakapan sa 18 ka mga kauban. 18 ha, dili lang duha, tulo. Dili lang ni corroborative, sobra pa rin corroborative. Doon na ba yung mga picture na dungagan pa? O niya kinsa pa manggyon, ugon sa pa manggigipaabot ni Ping Lacson. Grabe na ba katanga sa Pilipino mga igso, mutuo tanga kaya pag yun nilutsan ni BBM o sa iya mga alipores aning atong gobyerno ang ilang grabing pagpanghawat. Tanga na yung kaita mga Pilipino mga igsoon, tanga na yun ta. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Dili na ni katuhan eh. Katuhan dili pero murag mutuo na lang yun ta, aron ta madali. Ha? Okay. Sa laing bahin ni arangkada na mga sigala, kini akong ganahan nga balita. Kini akong ganahan, ha? Sa gisulat mga kakampi sa Daily Tribune, Daily Tribune, ha? Without fear, without favor. Matod ba sa Daily Tribune, gipublish na ito Pebrero 20, 2026, February 20, ha? Ang Masada o Masa Sara Duterte Alliance ang i-relaunch kining niya nationwide. Mao ni original nga grupo ni Vice President Sara Duterte. Ang Masada, Masa Sara Duterte Alliance, Masada. I-relaunch kining niya uban sa 32 milyones kang mga Pilipino nga Mourinho. Di ba? Di basta-basta ha, Mourinho gyud ha. Katong wa pa karinyo na, rinyo na mo ha. Ang ilang suporta nga to kang Vice President Sara Duterte alang sa 2028 elections. Presidential ni, human nga ni kumpirma si VP Inday nga mudagan sa pagka-Vice Presidente as early as now. Walang takot ha, dire-diretso. Ang Masada convener nga si Benito Arranque, nagkanayon nga ang impeachment kang Vice President Sara Duterte, ingon man ang ICC trial sa former President Rodrigo Duterte, o ang nagpadayon nga flood control issues. Nituhop kini ngadto sa kinaubsang Pilipino, nga diin mo itapokon nga mga suporta ngadto sa 32 ka mga Pilipino, kinsa mi boto kang Vice President Sara Duterte niadtong 2022 election. Impeachment, ICC, flood control will be the political battle cry. Mauna ang kausa sa Masada. Ang impeachment, ang ICC, pagkidnap ng Tatay Digong, o ang kawat sa ghost projects o uban pang kawat, labi na ng flood control, nga mga walang hiya naman kayo. Ang krusada mga igsoon ha, kining krusada sa Masada, matod pa din niya, over 100 political supporters across the country will converge in Tagum City for the relaunch of Masada Masa Sara Duterte Alliance. Ha? Mag-relaunch diha sa Tagum City. Silingan ra na to, dool ra kayo. Manay atong ganahan ba sa Duterte nga tapok ba? Kaya di rin as dool. Ang ubang grupo lagyo kayo. Bida lagyo puto ko bang dirita kay dool ra. Ang krusada gitawag kini niya mga initially called Mayor Sara Duterte Alliance. Sa niadtong panahon nga giagni si Davao City Mayor Sara Duterte nga budagan sa pagka-presidente natong 2022, but we know already what happened. Nag-vice president siya kang BBM. Ang bigong mamamayan. The movement aimed to strengthen political alliances. Kini kuno nga kalihukan
magpalig-on sa pag-alyansa sa mga politikang hong lihok sa tibuok nasod. Muuban po ni sa pagkigbisog batok kang Bongbong Marcos. Di ni basta-basta ha. Ang kampanya kuno sa Masada o Mayor Sara Duterte sa una gitundugan po dito sa lawag kay partner pala BBM. Pero karon ang Masada mga igsoon dinhina irulon sa may Tagum City. Mahitabo ka na mga igsoon, mga kakampi, karong Marso 8 ang Masada. Pinakadako sa adlaw sunod adlaw na, sunod semana. Marso 8 is Sunday. Ang Masada maoy pinakadako, pinakalig-on nga direktang grupo ni VP Inday Sara karon mo relaunch. Mag-relaunch ni sila. Nga ang target na lang si Inday Sara na lang yun. Okay. Nadayon na yun ang pangandoy sa sa Masada nga si VP Sara o Sara Duterte maoy magpresidente. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Ganado na ni mga dagko nga mga political movers na ay kredibilidad, doon ay abilidad, doon ay kapasidad nga mga leaders. Political leaders sa tibuok Pilipinas, why sweldo ni, why allowance, wala ni tanan. Pero voluntaryong mobarog alang kang Vice President Sara Duterte. Di po ni pwede hagitong debate ni nga mga convenor kay mga bugat po ni. Kaya ni mo debate. Ubay-ubay po ni sila. Mga maing lakis politika, karaang damang na ay kanhi congressman, na ay kanhi undersecretary, no? Na ay mga abogado, mga dagkong pangalan sa politika, mga igsoon. Pero makita na nato na karong Marso 8. Ito magka-appeal ta no? March 8 diya sa Tagum City, doon na 2 hours away na nakapin, no? Ang Masada o Masa Sara Duterte Alliance, mga bay, mga kagampi. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. At 9:17 in the morning, mga kampi, di ara mga paghitabo dito napita sa Middle East, mga bay. Gisolong kini, mao na ni. Gisolong og kipadayon ang gera sa Iran. Ang Estados Unidos, mga bay, mga kakampi, kini paminawa ninyo ni. Ang Estados Unidos o ang Israel may padagan o mga dagkong nga mga joint airstrikes. Nagkuyog ang duha ka mga banggitang nasod, nagkuyog. Ang Israel o ang United States of America, mga daghan o dagkong nga mga airstrikes batok dito sa Iran. Aron nga targeton ang mga military o strategic nga mga lugar sa nasod Iran. Kini nga operasyon gitawag kini nila sa sources matupang nga Operation Epic Fury. Operation Epic Fury dito. Sa maong nga pag-atake sa Iran, mga kampi, o gitawag po nila Lion's Roar. Okay. Sa maong pag-atake gipakita sa Iranian state media o sa international nga media nga si Ayatollah Ali Khamenei ang matod pa mga igsoon ang supreme leader sa Iran napatay human sa mao nga strikes sa may Tehran o ubang dapit. Daghan pa nga mga senior military officials o mga dagkong opisyalis sa gobyerno sa Iran ang napatay sab sa maong pagpangatake. So gisurbol yun nila asa napitan na nago ni mga dagkong opisyal, no? Human sa mga airstrike ang Iran mi bato usab o ni balos, no? O mga missile o drone balik ngadto sa Israel sa mga military bases sa US. Mao day hinungdan na damay ang ubang nasod. Mga military bases sa United States of America nga naa nahimutang sa mga silingan nga mga nasod sa Middle East. Sama sa Bahrain, Kuwait, UAE, United Arab Emirates ni, o uban pa nga mga dapit nga ilang silingan. Mao day itong naabot sa laing lugar.
Dito ni Balos kay og mag-drone sila paingon sa Amerika murag sunod adlaw pa maabot, no? Kay layo man. Layo man. Oh, mao na hinungdan, no? Mga kakampi nga dili dito sa Amerika, layo kay ito kining ilang mga airbase dire. Oh. Mao na hinungdan mga silingan nga doon ay niabot, no, nga mga bomba sa mga silingan nga mga nasod o gitawag nato mga kakampi og mga neighboring countries. Nga dili man unta direktang kaaway sa sa Iran, pero tuwa dito mga military bases. Pero wala mitunong ngadto sa mga military bases, mga vital installations mo sa gobyerno sa laing nasod ang giigo. Hinungdan nini mao nga mga pagpamumba mga igsoon, ha? Daghang mga sibilyan o sundalo ang napatay o nasamdan sa maong mga airstrike, both sides, no? Lakip na ang mga bata o mga eskwelahan ang napiktuhan sa maong pagpamumba. Ang air, space o air travel sa Middle East, grabe nga napiktuhan. Libuan ka mga flights ang kansilado, ang uban sab gipang reroute. Ang stock market sa nasod sa United Arab Emirates ang nihunong o pipila na kaadlaw. So, ekonomiya, seguridad, travel. So, daghang stranded doon dito sa Dubai. Wa makalupad, wa makauli. O di ba ka, wa po makaadto sa Dubai kaya na-divert ilang mga flights. Ang United Nations o ang ubang mga nasod na nawagan sa paghunong sa maong away o panagbangi. Samtang uban usab, nagpadayag sa ilang kabalaka sa posibleng mas dako nga gera. Ha? Mudako pag yun ini, ha? Bisag napatay na ang Supreme Leader, ha? Okay. Ang gobyerno sa Pilipinas nagpaibalo nga ilan ang gimonitor kuno ang kahimtang og alerto ang mga OFW o alerto sa OFW sa Middle East kay daghan ang napiktuhan sa gera o sa maong gitawag og disruption. Tinood gani nag-alerto sila. Atong gikumusta ang mga OFW, mga kampi sa atong post, ubay-ubay, no? Gatusan ka mga OFW from Davao del Sur alone. Ang ato mga kakamping na kamusta, kasagaran kanila, labi na tong duol-duol sa lugar na naka-experience yun ng mga buto-buto. Hangtod karon na putos pas kalisang. No, kasagaran na ba ni mga babae, na po ubang mga lalaki ng OFW, mga taga Davao del Sur atong ikumusta. No? Sila mga kakampi ng hinaot nga doon na kunoy hinanaling aksyon ang gobyerno sa Pilipinas. Kung gikinahanglan gyud kuno alang sa ilang seguridad, kung gikinahanglan gyud nga sila repatriate o paulion, andam silang manguli. Kay wa maanad ang kataghanan sa OFW nga naay maggira, ha? Tiyaw mo na manglupad ng mabumba. O wa hibaw og asa mo tugdon. Bisa may maanad gud in tao gira oy. Bisag sundalo gani og kapgo wagay maanad in tao nagira. Onya na ay so far po noon doon ay kasagaran kanila ang nagpadala sab sa ilahang mga contributed na mga videos. Ang uban ipakita nila ng on that moment nga doon ay airstrike kasagaran mga drone ni siya, no, drone gikan sa Iran. Ilang gipakita mga kakampi ang nahitabo, no, so delikado jud kayo. Delikado kayo. Atong isgutan niya mga kakampi sa atong pagpanaguban, unsa may hinungdan aning, ha? Unsa may hinungdan aning away ning Iran ug ang Israel. Og nganong naapel man pud ni mga kakampi ang away pod sa US o United States of America. Kay uban matingala nga bitaw no ano nag-away man na sila kagamping John, unsa giawayan na nila? Teritoryo ba? Bahandi ba? Ingon ni ana, no? Ato na subayon sa unahan, ha? Sa oras na to nga nagdali, one time the Philippine Standard Time. Alas 9:24 na hatod ka na to sa Samsung. Di basta-basta. Mga silingan ng hinungdan sa away aning mga nasod. Ato lang gamay nga i-recap para lang po sa kasayuran sa kadaghanan. Ha?
ang kasaysayan sa Iran o US conflict history. Ha? Ang relasyon sa Iran o United States, dugay na kayo nga komplikado. Pero panahon ata sa mga 1950s, murag kaalyado pa ni sila. Kana amigo pa, higala pa. No? Dugay na komplikado, puno na is kadaot o nawad-an o mga pagsalig. Wala yun di sila klaro og formal nga war o away. Sukad dayon ni atong 1979-1979. Pero daghan kayo ang tensyon og away sa palibot sa Middle East o ang mga militar nga aksyon nga murag nahimo nga bakbakan sa duha ka mga dagkong nasod. Sugdan nato ni atong 1953, wa pa ta matao ani no? Basing nagtuo mo nga ana day ka anang panahon nga wala pa. Ang tensyon nagsugod ni atong 1953. Okay? 1953 ta, backtrack ta gamay. Ang Amerika uban ang CIA ingon man sabang United Kingdom nitabang sa pagpapahawa sa demokratikong leader sa Iran na si Mossadegh. Si Mossadegh nga leader sa Iran ilang gipapahawa gitabangan sa CIA sa Amerika o United Kingdom ang mga aktivista o ang mga misupak sa gobyerno ni Mossadegh. Nataktak si Mossadegh o nabalik sa rehimen nga si Shah. Si Shah nilingkod sa Iran nga supreme leader tungod kay suportado sa US o United Kingdom. Niresulta kini sa dakong kasuko sa Iran batok sa Amerika tungod sa pagpahilabot nini sa ilang internal o sa ilahalang sulod sa nasod nga mga kalihukan. So si Shah nalingkod. Pag-abot sa 1953 to 1979 mga igsoon, ang revolusyon sa Iran mibulag sa ilang gobyerno gikan sa tradisyonal nga pro-US nga sistema o gihimo silang Islamic Republic. Tungod sa grabe nga anti-Western o anti-imperialistic nga ideya, daghan ang mga Iranians ang nangdaot o nasuko ngadto sa Amerika. Hinungdan man gani niadtong 1979 hangtod 1982 o 1981. Usa ka grupo sa mga estudyante nga Iranian ang midakop o mihostage sa mga empleyado sulod sa US Embassy dito sa Iran nga ilang gisulong. Ilang gi-hostage ang ang mga empleyado dito sulod sa 444 ka adlaw. More than 1 year nga gi-hostage. Dugaya ni nga hostage. Magkaamigo man pud madugay ang hostage sticker ani. Kadugay ba, no? So nibalos ang tradisyonal nga lumad nga mga taga-Iran ilang gibaslan ang Amerika pinaagi na itong hostage crisis. So sugad niya itong 1980s hangtod sa 2000 ato na lang paspasan panahon sa Iran o Iraq war. Nagira po ang Iran o ang Iraq. Kaya na-insecure man ni si Iraq nga to sa Iran. Actually, ang Iran mga ikson, nasugod na siya kadato human gisulod sa United Kingdom o British company o tagaag puhunan o teknolohiya aron nga sila madato pinaagi mga kakampi sa pag-improve sa ilang pag-extract og oil. Kaya ang Iran usapod sa mga nasod diya sa Middle East kadaghan pog oil deposits. So tungod sa pag-alalay sa United Kingdom o British company, naka-extract kining niya og daghang oil o gibaligya sa tibuok kalibutan. Ni asinso ang Iran atong panahon na. Nilambo sila. Siyempre, napoy share ang United Kingdom o British government or British company. Naamay nakahulhog. Kinamay nagmarites. Ningon maning marites nga Iranian nga bossing, murag pwede man siguro kita-kita na lang ani ang bomba aning atoang kuan na magsag-ob aning atong oil di na nato bahina ng United Kingdom dili man ilaha atoa man eh. So greed ang una gyud mga igsoon, greed kanang hakog bitaw. Hakog ang kahakog may unang hinungdan ning gubuta, no? So tungod kay nahibaw na sila kung saon paggamit sa oil,
Nahibaw ni sila unsaon pagbumba na isang ubon nga ibaligya sa international market, nikita na sila daghang kwarta, dili na nila gustong bahinan ang taong nagtudlo sila unsaon pagbumba ng krudo. Dili na nila gustong apilon sa kumpanya o diha sulod sa Iran nga oil company ang mga British corporations nga naghuhatag og puhunan o nagtudlo kanila aron sila madato. Ilang gipapalayas ang British company. Hinungdan nga nakuha-kuhaan ang international supply sa gitawag nato og kining oil. Kay ang Iranian na may nagbuot-buot kay sila may naay kinahanglan. Sila may naay butang nga gikinahanglan sa kalibutan. Ang gihimo sa United States of America, I think with the United Nations, correct me if I'm wrong, gipakadaogan og economic embargo ang nasod Iran. Unsa man ang economic embargo? Bawal na ka makignegosyo sa mga ubang nasod nga niapil og niuban sa United Nations or international community per se. So dili na ka makabaligya sa imong krudo, wala na kay kwarta. Mura ba dili na pug kabaligyaan og kung sa imong kinahanglan, bakal ba, no, mga pagkaon ba, mantika ug uban pa. So ang ilahang baligya di nila mabaligya og sila po dili sila makapamalit gikan sa international community. Mao na gitawag og economic embargo. Diha nagsugod og kalitsi-litsi ang kinabuhi sa Iran. Daghan sila krudo pero dili nila mabaligya. Hinungdan nga nitubo pod ang United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai, Saudi o Kuwait, labi na pod ang silingan nato nga Brunei Darussalam. So ang market sa Iran nawala. Gisakop na dinhi sa mga ubang silingan nga Middle East countries. So to cut the long story short, napasmo ang ekonomiya sa Iran. Pero tungod kay Islamic community man sila, nagpadayon sila silang pagsalig silang supreme leader mga kakampi. Niabot ang panahon nga ang Iran nagtigom og armas ug matud pa gani nangandam kay nagsilo sila sa Iraq, nagsilo sila sa Israel, nagsilo sila sa ubang mga countries, mao nang nangandam sila silang armas. Mao nang gikadudahan pod sa Iraq nga makigira ning Iran. Karon kay si Iraq natong panahon na si Saddam Hussein pa ang ang presidente, gusto niya ilugon pod ang oil sa Iran. Og itapple down hugnoon ang gobyerno sa Iran og siya maghari dito aron daghan na siya og balwarte, daghan na siya og oil. Gisulong sa Iraq ang Iran. Og mismo nga atong panahon na ang Amerikano silently ni suporta sa Iraq. Sa Iraq nitabang kang Saddam Hussein, nitabang ang Amerikano para lang yun mapildi ang Iran. But you know already the story. Wa magmalampuson si Saddam Hussein og daghan nagadamay nga mga sibilyan kay nanggamit ni sila og weapons of mass destruction. Bomba nga dili lang sundalo ang matarget kundi madamay ang sibilyan nga walay kalaban-laban. Human sa 9/11 o gitawag na to nga Twin Tower suicide bombing, no? Dito sa Amerika, giingon nga nakita ko no ang gitawag axis of evil. Og ang Iran giakusahan nga nagtabang sa mga militanteng grupo nga mga teroristang misulong sa Amerika. Kana base sa intelligence report sa Amerika nagkatuko ng mga suicide bomber ng hilog og eroplano nga gibangga nga to sa Twin Tower sa World Trade Center sa New York sa Amerika. Matod pa ang nagpaluyo nito ang Iran. Kay suko lagi ang Iran sa Amerika. Ang Iran usab ang nitabang kuno og nagfinance sa gitawag nila Hezbollah og ang Hamas. Kadumdum na nga mga grupo. Uban na sila pod atong faction pod sa ISIS pero Iraqis man to og kuan Syria tong ISIS, no? Onya gitan-aw sa United States of America og sa ilang mga kaalyado nga kining Iran nanubra na ni sige na ni panuhol og mga terorista. Kay gusto mo balo sa tuwa, daghan ng mga Amerikano nga matay, danhag mga embassy ang ipangbombahan, kinahanglan na yun nato ning atuan na yun ning badlungon, patilawon na to ni.
Lain pa nga problema sa Iran nga gipagawas o gipadayag sa Amerika human nga usa kuno ka pinakadako nga hinungdan sa tensyon sa Middle East. Doon ay nga pagpangandam sa matag nasod. Unya ilang gibantayan ang mamikil ang Iran tungod kuno kay gusto kuno sa Iran nga doon na sila nuclear capability o naghimo sila nuclear bomb. Samtang ang United States of America ug ubang nasod nagtuo nga kining maghimo kuno og armas nga isukol sa mga nasod nga iyang silingan kung ugaling siya manimalos. Delikado kay ng nuclear, papas ang tibok syudad ana og manay mubuto. Una, wa na gitaw mabilin dia. No, usa ka nuclear deal ang gitawag nila o sa JCPOA. Niabot kini niya ni atong 1915 o gi-withdraw sa United States of America. Sa 2018 o gipadayag sab ang maong sanctions pagbalik so nakapasamot kining niya sa tensyon. So ang Iran naghinag-himo og kining nuclear bomb nga matupad dili man gud ni pang-away among kuan nuclear bomb pang civilian manila power ba ka no kanang kuryente no to generate power ba o unsa ba diyang naa pero wala mituo ang Amerika. Nagtuo sila nga ang padayong pag-eksperimento o pagpangumpra og mga elemento o ingredients sa nuclear bomb gamiton gyud para sa mga kaaway sa Iran sama sa Amerika og silingan nga mga nasod sa Middle East region. 2020 mga igsoon, gipatay sa US ang usa ka pinaka suod nga Iranian general nga si Qasem Soleimani. Og niresulta kini sa pag-retaliate o retaliatory missiles nga gipalupad pod nga sa Iran. Mlani samot na pod ang tensyon. O dool-dool na ta, 2025 hangtod karong nga tuiga 2026. Mismisamot mga igsoon ang military strikes tali sa US, Israel ug Iran. Human nga target sa nuclear missile facilities o gitarget ang mga nuclear facilities. Atong Enero lang ni ha. Enero og last year gibombahan sa United States of America gamit po ang Israel. Gibombahan nila ang gituuhan nilang mga nuclear facilities sa Iran. So naana sila nakitaan pinaagi sa satellite o di ba mga spy planes o spy drones nga kining lugar sa disyertos ilalom ani naanin ang pag-asimbol nila og nuclear bomb. Mao nang didto gitabangag bomba nangaguba ang pagani ma-asimbol nangaguba na ha. Nga mga gamit o mga ingredients sa paghimo og nuclear bomb. Hangtod nga nagsige na og kampanya si Khamenei, si Ayatollah Ali Khamenei ang gitawag og supreme leader, no? Ang supreme leader sa Iran nagsige na siyang kampanya nga paluhuron nato ang atong mga kontra. Oh, ana ba? Sukol gyud sila. Ato ning paluhuron ang atong mga kontra nga maoy midaog-daog nato muluhod sila sa Iran. Singgit mo ng mga tao sa Iran, yes, mabuhay, okay, padayon ta, Allahu Akbar. Naunsa naman ni noon, gisurpresa man. Gamit ang mga gatusan ka mga fighter jets, gisurpresa sa United giniusang puwersa United Forces sa Iran sa Israel og sa Amerika, no? Si Benjamin Netanyahu og si Uncle Donald Trump naa de sekretong telepono nagtinawagay nga kaning oras sa atni anha andam mo na kay andam na pugod re kanang na di sila kabantay kay na 0-0 na nato na din nagtago ni sila o na din kini okay. Giatake mga igsoon na tumilabay adlaw. Wa kasagang ang Iran sa mga missiles, mga bombang gipaulan sa mga fighter jets sa Amerika o sa Israel.
patay ang ilang supreme leader. Namusamot na yun yung girahan eh. Musamot yun eh. Karon nibalos po ang Iran, ang iyang gibaslan, dili ang Amerika kay di man kaabot yung drone dito. Iniglupad kay kan sa Iran pa dong sa kuan, murag 12 hours pa man siguro, ma-out of coverage. So iha lang gibombahan kadto mga silingan sama sa UAE, sa Bahrain, no, o sa pa to sa Kuwait nga naay mga military bases. Kung asa to dunay base militar nga naa diha nag-base kay base gani, base militar sa Amerikano. Pero dili lang ang mga bases o kampo sa sundalong Amerikano sa laing nasod sa Middle East ang gibombahan. Apil pod ang mga government vital instrumentalities and buildings ang gibombahan po kapil sa mga drone sa Iran. Mao na karon nga naputos sa kalisang ang ato mga OFW dihang napitas Middle East. Kay first time sila nakakita og mga bombang manglupad magsinugatay dito sa taas. Humanaman unta ang Kung Hipatchoy. Humanaman unta ang Chinese New Year. Kung sa marini diri sa kuan sa Middle East, lahi di ang New Year diri. Marso di ay. Kaya ang New Year sa Pilipinas, sugubang nasod, January 1 man sa kadlawon. Ang dinipod sa laing kalendaryo sa mga Chinese, Kung Hipatchoy, mga Enero kapin nga tos Pebrero. Nya karon, Marso di ay ang New Year sa Middle East. Kalain ba ning ilang bomba kaya anhiman mo bangga na mo? Buang naman yung mga bombahan eh. Mga mga silingan ng hinungdan nga nataranta o luoy kaayo nga ato mga OFW diha. Mo break na gamay sa atong pagbalik nganong kinahanglan atong atimanon. Nganong kinahanglan ato ubanon anay group chat ang mga OFW yung ni-reply sa toa nanan sila group chat mga taga Davao del Sur in a one way or the other at least dili kay sila magkakidulbaay kay puro sila taga Davao region nanan sila group chat no ato silang gitagbo. O magkinamustrahay sila dito o unsa man ang mga vital informations nga ma-share nato gikan dinhi o sa matag-usan nila aron sa ilang hinanaling nga safety o di ba kaha sa ilang kaluwasan o doon na manggaling mga advice ng gobyerno pinaagi sa social media sa group chat o gitawag nato GC dali nga mapaspread ang insaktong impormasyon walay fake news diha kay saan hata mag-rely sa mga post nga unreliable ng uban delikado wa pagani gira nan matay kas nervyos simbako. Sa atong pagbalik nganong kinahanglan nga proteksyonan ang OFW ug ang ngayon untag himuag aksyon hinanaling aksyon. Sa gobyerno ang kahimtang nila karon kay matag usa ka kinabuhi sa OFW gitawag nato bag-ong bayani. Importante kayo labi na sa ilang mga minahals kinabuhi nga gibiyaan nila gibilin in town diri sa Pilipinas. Ni sakripisyo silang adlaw-adlaw nga kinabuhi aron lang mabuhi ang pamilya. Tungod kay dinhi sa atong nasod, huway kaugmaon. Unya sa atong pagbalik mga kampe, human sa pibula lang ka break nga atong itunol nga kaninyo sa atong tulumanon ng inyong tulumanon ng isumbong kang June Blanco. Eto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay June Blanco. Sa bayan namin, isang pamilya lang ang bida. Lolo, tatay, anak, lahat nakaupo na. Kapag eleksyon, parang family reunion. Pare-parehong apelido, iba-iba ang posisyon. Mayor si kuya, konsehal si ate, gobernador si papa, besi naman si mama sa tabi. Sabi nila serbisyo, ang totoo ay negosyo. Boto mo presyo na lang sa palengke ng politiko. Political dynasty, taong lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Paikot-ikot parang gulong ng kotse. Parehong pamilya, dekada ng dangupit. Political dynasty, taong lugi. Political dynasty, bayan ay napeste.
Project dito, project doon, pero kalsada butas pa rin tuwing tagulad. May rebagating, may piksa sa dyaryo, pero ang budget parang naglaho sa hangin misteryo. Scholarship kay pinsan, trabaho kay bayaw, ang taong bayan nakapila sa tulong na pa isa-isa lang daw. Kapag may reklamo, sasabihin kalaban, kasi sa politika, gobyerno ay bahay na nila. Political dynasty, tao ang lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Paikot-ikot parang gulong ng kotse, parehong pamilya, dekada ng nangupi. Political dynasty, tao ang lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Kung sino ang kaanak, siya ang may kontrata. Ganito na ba ang bagong demokrasya? Mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Pagtapos na termino mo, dahil ito ay aking ipapamana. News Radio. Tapat na kaibigan, madaling lapitan. Sa anumang oras iyong maaasahan. Nandito kami handang tumulong sa'yo. Nagbabalik ang tandem sa online at radyo. Tambalang Ator, Flor Sardido at June Blanco. Back to back sa serbisyo publiko. Kami ang inyong kakampi. Music and News Radio. We are one once again. News Radio 96.7. News Radio. Davao! Nandito na at nagbabalik ang ating kakampi ng mga inaapi. Isumbong mo kay John Blanco. Oras sa Timog Pilipinas, one time, the Philippine Standard Time. Nagdaling nga oras nga doon ay 48 minutos malabay ng alas 9 sa buntag. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Ay, gimingaw na mo sa tingog ni John Digamon, ang brigada. Tiyara. Away mo mga buhanga mo, pag-draw mo. Dito mo tama, tumoy sa mo tapo, kay mo sakagi kong pugos dito. Mao ni mga igsoon ang mga pipila sa mga katapusang banat ni Junior Ortiz Digamon niadtong panahon nga siya nagawas nun pa. Ang ihang timsong karon, kung malaya lang ako. Iya pag yun diyan gipost in town kang Vice Governor Mark Cagas dia, iya pang gipost og apil. Iya pang gipost og apil ang naong ni Mark Cagas. Ana na siya ka kuan. Ingana na siya kakuyaw mangumentaryo na hindi lang nato palabian po no. Iba ingon na to nga ingana siya kang ngilngig mangumentaryo. Huwag gikahadlukan natong panahon na. Wow. Oh. Tanawa yang gipanulti ha. Tanawa yang gipanulti. Kaning panahon na ato ning iyang insinuation iyang kining gipagawas. O iyang gustong ipasabot dito sa iyang broadcast sa brigada nga si Vice Governor Mark Cagas og si Mayor sa Santa Cruz sa Jose Nelson Tata Sala dunay bikil o dunay away. Ha? Pero iya harap po itong insinuation. Ya tanawa ra gud Vice Governor, kanhing congressman, kanhing governor na si Mark Cagas o niya si Tata Sala, mayor na diya sa Santa Cruz. Mga halang do na dinhi sa itong probinsya. Paminawa ra gud unsay baba ni John Digamon na ito higayon na. Basig wa mo kasubay ba? Ha? Wa mo kasubay. O, iya pang ipagawas tong video dito na iyang gipakita niya dito nga murag malditong tao ni si Mark Cagas. So, siyempre doon na po emosyon ng tao, amigo niyang napatay, di ba?
Oh, ana man na. Mabitaw usahay mga igsoon diha gani sa Kongreso. Labi na sa laing nasod nga Kongreso ug Senado. Maghinapakay, magbinunalay, magsinumbagay pa mga congressman. Out of emotion kay kana sila bisag halang do na mga tao rapod na do na emosyon, do na gibati. Wa lang gibati ni John Digamon ang gibati ni mga tawhana. Kaya ang ihalang, basta magakomentaryo siya regardless kung sa inyong bation, bisan pag honorable mo di sa Davao del Sur, wa ko'y labot ninyo. Bisan pag honorable ka di sa Santa Cruz, wa ko'y labot nimo. Si John Digamon ko. Tibay ni. Paminawa ha. Away mo mga buhanga mo, pag-draw mo, dito mo. Dawa, isa. Kung mag-away mo mga buanga mo, tanawa nga word, buanga, pasensya ha. Di tani angay ipadungog, pero ingana man niyang baba. Padayon Junior. Tama, tumoy sa mo tapo, kay musakagi kong pugos dito. Iya pang ipagawas. Tangina si Ipong! Birthday ni Ipong! Karang puntang ina ni Ipong! Asawa ni Sita na salam sinusutakas! Puntang ina! Anong inising klase sa mga tao? Di pariha na sila kutok ni Marcagas. Gawara-wara dito sulod sa ospital, kasaba-saba dito sa ospital. Manara ba yung tao yung mga kalandugong kahintang dito? Mga pasyente dito. Buang-buang ko ni nga vice governor ni. Tanawa nga word. Buang-buang nga vice governor. Kana nga mga klases mga tao, mga igsoon, para nako ha, nga pare-pareha raw may pangidaron ani sa broadcast. Wanay angay magradyo? Wanay angay magradyo? Kana nga na ang mga word, buang-buang mga tawhanan ni. Imagine ni mo, vice governor, kanhing governor, mao man ay kabugal-bugalon. Ingana po diyang ipanulti sa lain niya mga broadcast, batok kang Mayor Tata Sala. Ingana siya manulti, mga silingan. Ato din gi-flashback para naatay makatunan nga pagtulunan labi na sa Facebook o mag-live ta o mag-comment ta nga naatay makatunan nga dili ta magpalabi sa atong mga kahilas. Di ta magpalabi sa atong paatik-atik. We should know the boundaries of our freedom of speech, freedom of expression. Doon na limitasyon, dili na siya absolute nga kung unsa na lang imong isulti, pwede na. Padayon na Junior. Kung mag-away mo mga buhanga mo, pag-draw mo, dito mo tama, tumoy sa mo tapo, kay musakagi kong pugos dito. I-cover na mo. Tanawa? Iyang gi-insinuate nga kung mag-away daw si Mark Cagas o si Tata Sala, mag-draw daw sila. So iyang gi-insinuate na pwede mo magpatay. Tarong bago ng media man, nag-insinuate kag magpatay ang duha ka mga dagkong leader sa probinsya. Tarong bago na. Di ba? O niya, muadto daw siya, kay mo-cover daw siya. Saan yung pag-cover nga na naman ka sa, prisuhan. Di na ka maka-cover. Padayon Junior. Usang yun. Pwede ba, Mayor Tata Sala, kung nakikalagot kay Mark Cagas, pagsabot na mo niya nga mag-draw mo? Sige niyo pakita-kita ang mga hambog-hambog niyo diya. Ang insinuation ni Junior Digamon, usa ka insinuation sa tao nga wala nagtahod sa balaod. Dili formal, dili demokratikanhon. Tao ni nga adto ang ibutang tunga-tunga sa isla nga walay balaod o gobyerno o walay pamatasan ang mga nagpalibot. Dili na dapat himuon din sa Pilipinas, din his Davao del Sur. Because this country, this province is governed by law and not of men. Kung doon na may panabangi, hibaw ko, formal po si Mark Cagas, formal po si Mayor Tata Sala, mga formal man it's political argument or political rivalry, ungon sa manggaling na, it can be settled their differences by the democratic form or democratic way. Pwedeng sa debate, pwedeng sa eleksyon, pero never ko maghuna-huna ang mga igsoon nga kini sila pwedeng magpatay. Dili nguni anak huna-huna sa usa ka Vice Governor Mark Cagas o huna-huna sa usa ka Mayor Tata Sala. Pero ang usa ka Junior Digamon ingon ni anak maghuna-huna. Nga kung dunay diferensya, pagpatay mo. Nakuha niyo akong punto? Dili man ni salida ni FPJ
Dili ni salida ni Rumi Diaz, ni Paquito Diaz o ni Eddie Garcia nga ginugna lang sa direktor o sa writer. This is real life. Dili ta pwede mo suggest nga nada mo ibikil patya. Mao na mga igsuon nga ginatan-aw na ko ang uban sa ihang gipagawas. No? Dangerous si John Digamon kung magbadayon sa ihang pagsibya. Kay nagtuo na lang po ang mga bata, mga tao o yanong lungsuranon nga kung doon ay bikil ang politiko, pwede day magpatay. O maayo day na nga magpatay sila aron makita kung kinsa isog o ang mabilin mo ay haod. Is that so? Panahon pa man nga wala pa'y language, wala pa'y dialect. Panahon pa na sa wala pa'y kalayo. Wala pa na diskubrihan ang kalayo. Panahon pa na sa mga homo sapien. Dili pa na homo sapien. Panahon pa na nga nagbahag pa ang mga tao. Di ba? Kung kinsa tong haod o gamanan, mao'y magpabilin. O katong luya, huyang, o di kasukol, ma-extinct. Dili na ingon ni ana ang kasamtangan nga panggobyerno o gipuy-an nato nga henerasyon. Mao na walay angay si John Digamon magpadayon sa pagsibya. May rapod. Okay? Nakuha ninyo akong punto mga igsoon. Ato lang gidilikitan. Okay. Diri na ta sa mga OFW na tamotapos. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Matot pa sa OFW diri niya sa Kuwait pud kuno si Jera Mendoza ha. Good morning nimo diha. Dito kun asa pud Kuwait batong giingon nga nanapod ko ni buto-buto alas 3 sa kadlawon dito. Sus Ginoo ko. Ha? Na si Lloyd Trinidad nasa may Hawaii, good morning. Si Inday sa Sarsina di ay 3 AM buto-buto na po diri sa Kuwait. Hoy amping in taon mo diya ha. Laliman ko na kanin sinang kanang bomba mulupad unya wa kabalok asa mo tugdon si Dali Fernandez, good morning ha. Kay Baby Debbie, kay Mama og kang Mimi, good morning. And Leo Beso, good morning. NN Gonzales, Oman, kumusta ka diha NN no og sa tanang mga OFW mayong buntag ninyong tanan di amping in town mo mga igsoon kinahanglan depensahan o atong proteksyonan ang mga OFW. Una, ang ilang mga remittances nga gidala pauli diri sa Pilipinas mo nagpalig-on sa ekonomiya sa nasod. Kana ilang remittances whatever currency that is. Daghang pamilya sa Pilipinas ang nagsalig sa padala sa mga OFW alang silang pamilya. Pagkaon, pag-eskwela, pagpuyo, ingon man sab ang pagnegosyo. Lain pa, kinahanglan nato ang paghatag kanilang kaluwasan o seguridad. Ang Middle East, usahay dunay mga tensyon o gira sa mas netabo karon gumikan sa boundary, political conflicts o historical conflicts mga kakampi. Busa sila na kinahanglan, vulnerable sila kay nagmas kinahanglan sila og tabang karon. Kinahanglan silang proteksyonan, batok sa peligro sa mga pagpamumba, mga civil unrest o military strikes. Kinahanglan natong proteksyonan ang mga OFW mga Pilipino guni. Na ang mga OFW dunay uban diha naka-experience sa mga pagpangabuso, langay nga sweldo, mingaw sa pamilya o dili maayo nga pagtrato silang amo. Busa ang gobyerno doon ay responsibilidad nga panalipdan ang ilang katungod, dignidad, isip tao, isip Pilipino. Unta, kung doon ay mga kaso sa emerhensya o evacuation o kinahanglan nga doon ay mga tabang gikan sa gobyerno, aktibo unta 24 oras ang mga embahada o mga polo offices diha na uban pa mga sangay buhatan sa gobyerno gikan sa Pilipinas sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod din nahimutang ang mga OFW. Proteksyonan, no? Lakip na ang legal o legal aid, gitawag na to ng mga tabang legal, repartition o labi na, nini panahon na ang crisis response. Layo or kaya sa panahon ni Digong, no? Bakilahang usa ka eroplano, duha ka eroplano para makauli ang OFW maluwas.
Pamalik na mong mamingaw na, bahala ko ay makaon dire, mangita lang tagulay skilid, kaysa naamo diha nga lisod kayong kahimtang niya. Labaw na inyong mga parente dire, di katungo, katulog, kay wa na hibaw kung saan hitabo ninyo diha. Mga igsoon, kung madaot ang kahimtang sa OFW nga tuwa sa laing nasod, apektado usab ang ilang pamilya sa Pilipinas. Ang ilang kaluwasan, nagpasabot usab kining niya og kalinaw sa kasing-kasing o panghuna-huna sa ilang mga anak, mga ginikanan o mga minahal sa kinabuhi. Busa dili nato lungan, padayon nato ikampanya ang pagtabang, pag-atiman sa ato mga OFW labi na diha sa Middle East. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay John Blanco. Ay! Alas 10:01 naman, wala tayo oras sa ngalan sa puwersa sa Kakampi Digital Media, Muse Radio 96.7 FM, sa radyo, sa Facebook o sa YouTube. Ako si Arvin John Blanco mala sa adlaw. Nga Lunes, it's a Monday, Marso 2 na, tuig 2026. Daghang salamat sa iyong pagsalig ug pagpaminaw. Dalago ng Diyos, we are one, Kakampi. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay John Blanco. Sa bayan namin, isang pamilya lang ang bida.